Amen. Hallelujah. Sino handa na umawit at pumuri sa ating Panginoon? Praise God. Hallelujah. Minsan pa, awitan natin ng Diyos sa isang masiglang awitin. Halina sama-sama. Minsan pa, palapakan natin sa Panginoon ang puri ng Diyos. Glory to Jesus. Halina sama-sama. Awitan natin ng Panginoon. Yes, Lord God. Halina sama-sama. Pumili natin siya. Awitan natin siya. Palakpak ang iyong kamay, itaas at ikamay, lahat ng pagsabi Diyos ay luwan. Halina sama-sama, one more time. Halina sama-sama, purihin natin siya. Halina sama-sama, awitan natin siya. Palakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabi Diyos ay luwan. Sumigaw sa gala, hallelujah! Sumigaw sa gala, ang lahat kami nalang. Pumili ng Diyos na may kagalakan. Sumigaw mo sa gala, ang lahat kami nalang. Pumili ng Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ay bigay. Purihin siya, awitan siya, walhatiin siya. Sumigaw sa gala, sumigaw sa gala, ang lahat natin alam. Pumili ng Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa gala, ang lahat natin alam. Pumili ng Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri for the last time. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Tayo wala kami sa iyo. Purihin siya, awitan siya, walhatiin siya. May galak, may saya, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hinanggan, puso ay naglalaho. May awit, may saya, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubong. Handog niya kapayapaan, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napatagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Yes, Lord, para sa Kanya. One more time, may galak, may saya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat sinanggan, puso ay naglalaho. May awit, may saya, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubong. Handog niya kapayapaan, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan.
may kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Para sa Kanya. At ang awit ng pagsamba, at ang awit ng pagsamba. Para sa ating Diyos, para sa Kanya. Palakpakan natin po yung ating Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Praise God. Salamat Panginoon. Glory to Jesus. Tayo man, awit sa Panginoon ang malamay na awitin natin ng Diyos. Praise God. Mag-isagin mo sa pangalan. Nandito tayo sa presensya ng ating Panginoon. Susumaho, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. One more time, isang pa. Nasusumaho, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo, Diyos, pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Tingkisin ang iyong pag-ibig, tingkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maraming ka sa aming buhay. Sa Panginoon ng Panginoon, Lord God, nagsusumaho, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, Isulogan sa pagkakabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo, Lord. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Tingkisin ang iyong pag-ibig, tingkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, mahal ka sa aming. Isang papalapakan natin po rin ang Panginoon. Pasalamatan natin ating Diyos sa bigay mo na sa ating Panginoon magkapalalala sa ating Panginoon. Hallelujah sa ating mga kalusugan. Diyos, pagbuhay na nila sa awan ng Panginoon. Salamat po Diyos. Muli sa sinagal. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Praise the Lord. Praise the King. Salamat po Lord. Hallelujah. Awitan natin ang Diyos. Pag-isahin mo. Praise God. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Tingkisin ang iyong pag-ibig, tingkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, mahal ka sa amin. For the last time, pag-isahin mo.
ka. Jesus, maghari ka sa aming buhay. For the last time. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Para sa ating announcement, dalangin natin, lapit natin sa Panginoon ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dalangin din natin ang mga government officials, ating mga lumumuno sa pinakamataas hanggang sa pinakababa sa ating government. Dalangin natin ang mga kaligtasan, ang salita ng Panginoon ay sumibabaw sa kanilang mga buhay. Pag-pray din natin ating mga leaders international, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, at sama din natin ang ating national leader, Pastor Boyet Desipida, kasama din ang mga regional leaders, Pastor Frank Benaventura, Pastor Naro Bucay, Pastor Ernie Rente, Pastor Charlie Corrias, Pastor Iel Seville, at ang ating inang iglesia, Pastor Rico Herrera. Dalangin natin ang kalakasan ng ating mga pastor, kalusugan nila, at ang kanilang mga pangatawan ay manatiling malusog. Sama din natin ang kanilang mga may bahay at ang mga ministeryo nila sakupan ng mga churches. At sama din natin ang mga fellow Baclaran daughter churches, Pastor Herson Balbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Medisay, Pastor Vincent Saber, Pastor Marcio Inano, Pastor Bong Canyosa, Pastor Jun Ray Betsaida, Pastor Samuel Pool, Pastor Jeric Morales, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Chares, Pastor Jess Pancho, Pastor Larry Dumaya, at Pastor Jeffrey de la Cruz. Pag-pray din natin ang mga missionary churches natin all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, Israel, Japan, Indonesia, Malaysia, at ang ating mga kapatiran sa Vietnam. Patuloy na silang dalangin ang kalakasan, ating mga kapatiran, pati na rin mga lingkod ng Panginoon sa ibayong dagat. Samahan din ang Panginoon ng bayang Antipolo, ating pastor, Pastor Ramil Salucena, kanyang sambayan, spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation and deliverance, soul locking. Dalangin natin sa Lindusari, sa inyong lote at transportation vehicle, sa gawain ng Panginoon, pati na rin ang mga healing requests, kumpletong outreach natin sa Teresa Rizal. Sama din natin ang ating Bible study, sila Sister Daisy Santos, Sister Amelia Salvador, Sister Julian Pareja, Sister Francine Villanueva, at ang patuloy pa rin at panalangin ang katagumpayan ng ating Panginoon sa bayan ng Teresa. Sama din natin ang mga healing request, prayer request, Sister Garcia, Bonifacio San Pedro, Albert Gil San Pedro, Lita Lorenza Dulo, kumpletong kagalingan kay Pastor Tomping, at prayer, dalangin natin ang kalakasan ng ating mga Bible study, Justin Padagas, Mirna Padagas, Ana, Reynaldo Solon, at kung meron mga karamdaman ngayong gabi, lapit na sa Diyos, at mga patuloy pa rin natin padalangin, ating mga mahal sa buhay, patuloy natin siyaran, bigyan ng kalakasan, karunungan sa ating Panginoon, at ating activities, itong buwan ng Mayo, ang ating International Bible Conference, sa Mandaluyong, ating Supernatural Expectancy. Paghandaan po natin ito, dalangin natin ang kalakasan ng bawat isa, at sa mga iba pang pabalita ng ating pastor ang mag-uulat. Hallelujah. Bago tayo lumako pa sa gawain ng Panginoon, tayo manalangin. Pero bago tayo manalangin, samahan tayo ng kapatid, Brother Eldan, ay minsan papurihin natin palakpakan ng Panginoon. Praise the Lord! Glory to God! Glory to Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord God! Titipon ngayong gabi, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, ang iyong pagsama ng iyong banal na Espiritu, ang pagkilos mo, Panginoon, sa gabi nito, Panginoon, Dakilang Diyos namin, Panginoon, nilapit, Panginoon, ang aming bansa, Panginoon, God, mangilang ka, Panginoon, sa nangyayari sa aming bansa, Panginoon, Lord, tulungan po pa rin po, Panginoon God, ang mga karamdaman, Panginoon God, bahiran mo po sila, Panginoon, ng iyong mapagbalang kamay, Panginoon, na sila, Panginoon, na magsigali, Panginoon, sa mga karamdaman, Panginoon, Lord, dinadalangin din po namin, Panginoon, ang aming mga national leader, international leader, Panginoon God, alam namin, Panginoon, na kilala mo ang mga lingkod ng Panginoon, inyong silang, Panginoon, samahan, Panginoon, Lord, ang gabi, Panginoon, God, dalangin namin, Panginoon, kami, Panginoon, umaasa, Panginoon, na may gagawin kami, Panginoon, Lord, dalangin namin, Panginoon, sa mga ng banal na Espiritu, ang iyong mga ngalan ng salita, Panginoon,
Gamitin mo po siya, Panginoon God. Magbukas ka ng mga isipan na spiritual, magkaroon ng breakthrough, Panginoon, ngayong gabi, Yes. Panginoon Lord. God, lalabas kami sa iyong gawain, Panginoon, na God, na hindi na gaya ng dati, Panginoon, na may ginawa ka sa aming buhay. Lalabas kami dito, Panginoon, dalang pagpapala, Panginoon, sa pangalan mo, God, in Jesus' name, O Lord God. Amen. Amen po yung mga amahan sa Kristo. Hallelujah. Kaya tayo mga kaupo na meron po natin mga dalangin araw-araw from Monday hanggang Sunday at ang ating worship schedule. Meron tayong gawain sa dito ng morning service natin, evening service natin at ating evening service every Wednesday. At sa pamamagalita ng magulang. Hallelujah. Minsan pa, bago magulang ni Pastor, palakpakan natin at purihan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Gabi sa inyo lahat. Kinakadala ko kayo ng mga kasama sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Praise God. So, bago tayo dumako sa isa pa sa pinakamahalaga ng gawain ng Diyos, ang salita ng Panginoon, na ay tulad ng ating parating ginagawa, tayo ay liligo ng pananalapi. Amen. Sa mga baguhan, first timer, sa totoo lang, hindi namin ito ginagawa para sa inyo. Sa totoo lang, hindi, dahil ang gawain ito, una, para yan sa mga mananampalataya. Pero kung hindi issue sa iyo ang ganitong gawain, dahil sa kahit naman sa ang simbahan ay mayroong pagligo. Mayroong pagligo. Kahit ko sa simbahan, sa katedral, meron doon, mayroong basketball na pinaiikot, pinaabot sa tanang sa tao. Diba? Kahit saan. Kaya kung hindi issue ito sa iyo, walang problema. Pero kung isang malaking katanungan ito sa inyo, ay mas maganda pa huwag na muna nung gawin dahil hindi rin malulugod ang ating Panginoon. At kami na narito, ang dahilan, dalawang dahilan kung bakit kami nagbibigay. Una, dahil kilala ninyo ako. Yun ang dahilan noon. Kaya kayo nagbibigay dahil alam nyo kilala ninyo ako. Alam ninyong hindi ko yung ibibili ng sapatos. Ibabayad natin yan dito sa mga expenses. Ang kuhinti natin yan, grabe, 4,000 ang isang buwan. So, init. So, yun ang ginagawa natin. At alam nyo, ang pastor ninyo ay hindi magsasamantala. Dahil alam ninyo, ang pastor nyo until now naghahanap buhay para isulong ang gawain ng ating Panginoon Diyos. At yun na rin ang isang kailangan kung bakit malakas ang ating loob na maghamon. Dahil una, ang trabaho po ng pagpapastor, hindi trabaho ng tamad. At totoo lang. Ilang beses ko ito narinig sa aking pastor, Pastor Boy Tizikida. Sabi niya, ang pagpapastor, hindi daw tama yung sabihin. Hindi ka naman, wala ka namang potential na mahina ang IQ mo, magpastor ka na lang. Kasi kalinitan daw, minsan dapat mag-doktor ka, sayang ang talino mo. Ikaw, mag-lawyer ka, sayang ang mga filosofiya mo. Na ikaw, mag-pastor ka na lang. Ang trabaho po ng pastor ay hindi po trabaho ng tama. Dahil dito po, lalo na dito sa atin, ang pastor po dito ay all around sa Palace. Meron kang talento, meron kang potential sa pagiging mekaniko, meron kang potential sa pagiging electrician, meron kang potential sa pagiging electronics. Kanina sira yung electric pan natin habang natuturo si JR sa Sunday School. Kaya sabi niya, hindi na yung tuktok kasi pinagawa ko yung electric pan. Ngayon parang wala nangyari sa kanya, tumatakbo na ulit siya. Kaya ang pastor ay isa rin karpentero. Ako po nagpalit ng dalawa ni Gia, nagpalit ng tita niya. Kaya all around dapat ang pastor. Kaya ang pagpapastor ay hindi trabahong tamad, lalo na dito sa atin. So yun ang dahilan kung bakit tayo nagbibigay dahil kilala natin ang kilala niyo po ako at ang pangalawa, kilala natin ang Diyos.
At mas lalong higit na magandang sabihin, kilala na tayo ng Diyos. Sapagkat imposible sa isang tao magbigay ka na hindi mo kilala kung sino yung binibigyan. Ito yung ginagamit ko tuwing Pasko, pero aking babalikan ulit. Alam natin na kapag mayroong araw ng Kapaskuhan, mayroong namamasko, kumakatok. Ilalarawan ko sa inyo para makuha ninyo yung ibig kong tubuyin. Kapag may kumatok, gandang Pasko po, sasagot yun nasa loob. Anak, sino yan? Titignan ko po. Ay, mga namamas ko po. Ay, taga saan yan? Ay, hindi ko po kilala. Siguro po mga nabuuli, babay-bakay. Bigyan mo ng candy. Maraming candy dyan. Pag bigyan mo nyo ng tigil 5 piraso ng candy. Tama ba? Ganun na nangyayari, di ba? Mamaya may kapatok na naman ulit. Magandang Pasko po. O anak, sino yan? Ika po, titignan ko. Bukas na. Nay! Oo, tama. Nay! Si ano po, yung inaanak po ninyo. Ay, paring Ronel. Papasukin mo. Ibigyan ng titigisan na 200. Kumusta na si kumpare? Ang buti po naman nina. Mamaya, pagkaalis may kumatok na naman. Magandang Pasko. Sino yan? Ano anak? Titingnan ko po. Nay, sinalolo at sinalola. Papasukin mo. Pagkatapos o pagpasok, Nay, kain muna kayo. Habang kumakain, lumabas. Ang magulang, ang ina, may inabot doon sa kanyang mga in-laws, sobre, pagtingin, 20,000. So, nakukuha niyo yung ibig sabihin. Ang tao'y nagbibigay, depende sa kanyang pagkakilala. Tama ba? Kung gaano mo kakilala ang isang tao, doon nakadepende ang pagbibigay mo. Kaya tayo nagbibigay, at ginagawa natin ito dahil kilala natin ang Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, kilala nyo ako at kilala nyo ang Diyos. Yan? Kaya tayo nagbibigay. Yun ang dahilan. Kaya sa oras na ito, ay liligo ng pananalapi bilang tanda na kilala nyo ang gawain ito, ay alam nyo ang gawain ng Diyos. Ang lugar na ito ay lugar na kung saan lugar ng pagsasanay sa kabanalan. Wala kayo kanina, kaya hindi nyo nakuha na ibig ko sabihin. Ito yung lugar ng pagsasanay. Uulitin ko lang, kakabyawan ko lang ng kaunti. Kapag, ayan, alam ko makukuha ni Biblia. Kapag mahilig ka sa forma ng katawan, mahilig ka sa kalusugan, kailangan mo mag-ehersisyo. At kailangan mo ng isang gym. Anytime fitness. Gym yun. Diba? May membership doon. Totoo ba, Dave? Kada session mo doon, kada hawak mo ng dumbbell, hindi libre yun. May membership doon. At ginagawa mo yun para maging malusog ang katawan mo, maging masigla. Diba? At higit sa lahat, masanay ang katawan mo, maporma. Diba? May hubo. Ganong-ganong pa yan, di ba? Babayad ka ron, membership. Dahil nagsasanay ka. Kanina sinabi ko, imposible pumunta ka sa langit na hindi ka nagsasanay sa kabanalan. At ang lugar na ito, lugar kung saan nagsasanay ka sa kabanalan. May membership dito. Ang membership dito, hindi sinusulat sa papel, hindi sinusulat sa puso. Yan, kaya kung naunawaan natin na mayroong mga gym na nangangailangan na bayaran ng kuryente at doon ka nagsasanay, kaya dapat maunawaan mo rin. Mayroon din kuryente na pinabayaran dito. Nagre-rent tayo. Hindi ka papasok sa langit, tandaan mo yan, nang hindi ka nagsanay. Kailangan mo yung lugar na kung saan magsasanay ka sa kabanalan. At kailangan mo yun ito.
Tama na din. Yun ang dapat natin maunawaan. So, maasa ko malinaw na sa inyo. Ay, hindi ko na pananalapit. Tawagan ko si JR na the second. Alas kasi JR yung dalawang yan. Tayo manalangin sa Panginoon, nakila dapat na Diyos, na may likha ng langit at ng lupa. Ang dalangin ko pagpalain mo ang iyong mga anak, lalo ng mga anak mong nakakaunawa ng kahalagahan ng iyong gawain. Walang pagod sa pagsuporta sa gawain mo, dakilang Diyos. Marami pong salamat sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Minsan pa, na natin ang Panginoon. Time to be happy now. Salamat sa mga manunugtog, pagpalain kayo ng Panginoon, kayo ay lumabog, at marami kayong mapahaginan ng kaalaman sa inyong talento, pagpalain kayo ng ating Panginoon. At darako tayo ngayon sa salita ng ating Panginoong Diyos. Itong nakaraan, si JR ay tanda-tanda ko pag nangusap siya, knowing Jesus. May pagkasimilarity ko yung aking pangungusap. Ang isa sa ugali ng tao, pagdating sa pananalapi, hindi na sila nagtatanong kung saan ito nanggaling at paano ito nakuha. Totoo yan. May kilala na ako na magulang ang anak ni babae. Pag tuwing uuwi ang anak ng babae, nag-aabot ng pera sa kanya. Hindi siya nagtatanong kung saan nanggaling. Hindi naman nakapag-aaral ang anak ng babae. Ikilala ako ganyan, may mga taong ganyan. Kasi kung ako yun, magtatanong ako, saan ito kinuha? Ang laki halaga nito. 5,000, saan mo kinuha ito? Ano bang trabaho mo? Pero may mga taong hindi uso yung ganyan. Tulad ng ginagawa ng mga trapong politiko, ginagamit nila mga tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera sa mga ito. Tapos ay dinadala mga ito sa rally upang bumuo ng malaking bilang ng mga tao at sasabihin sila ay nag-aaklas dahil sa kawalan ng katarungan. Pero ang totoo, binayaran sila. Ganito minsan ng mga tao, wala ng prinsipyo sa buhay, basta may perang usapin, pwede silang magpagamit. Hindi nila kikilalanin kung sino at kanino nanggaling o nanggagaling ang perang ibinabayad sa kanila. Hindi nila kikilalanin sino ba yung politiko niya. Willing na willing magbayad. Ano bang background niyan? Bakit bumabayad siya? Hindi na uso sa tao ngayon ng gano'n. Yung kikilalanin mo. Ang mahalaga sa kanila, sila'y binibigyan. Kaya yun naman ang dahilan kung bakit talagang kung bakit walang asenso ang bansa natin. Kaya hindi maiwasan ang ganito. At ganito rin ang gawin nila sa Diyos. Sila'y humihingi sa Diyos na sila'y pagpalain ng Diyos, pero hindi sila interesado na kilalanin kung sino ang Diyos na kanilang hinihingan. Basta ang mahalaga sa kanila, sila'y kailangan pagpalain ng Diyos dahil siya ay Diyos. Pero hindi nila kikilalanin kung sino ang Diyos. Ang mahalaga sa kanila, kahit sino ang Diyos na magbibigay sa kanila. Wala silang pakialam kung ito man ay may buntot o may sungay. Wala silang pakialam. Basta ang mahalaga sa tao, meron silang natatanggap at itinuturi nila itong pagpapala. Yung kung may sungay at may buntot, tinatawag din po yan Diyos ng sanlibutan. Gamitan, nagagawa rin niyang magpayaman. At tama ka sa luto, halagang 20 million.
Kung ano yung ibig ko sabihin. Ang Diyos ko hindi sugaro, hindi na kailangan gagawin yun. Kaya, ang sa tao, hindi na siya interesado kung saan man galing yun. Kung sino man ang nagbigay sa kanya, basta ang mahalaga sa kanya, may pera siya. Pero sa Diyos, mahalaga na makilala mo muna siya bago kanya pagpalaki. Yun po ang realidad. Yung pinangalan ni Jerry nakaraan, knowing Jesus. Kapag siya nagsasalita, sabi ko, mayroong pang karagdagan doon. The blessing. Karagdagan doon, the benefits of knowing God. Yun po ang aking nalisdalhin sa inyo. The benefits of knowing God. Sa aklat po ng Lucas, dito natin makikita na bago ka pagpalain ng Diyos, kailangan malaga sa Kanya yung kilalanin mo muna siya. Imposible na makamit mo ang pagpapala ng Diyos na hindi mo siya nakikilala. Ang Diyos po hindi politiko. Ang Diyos po'y banal. Ang Diyos ay matuwid. Lucas sa chapter 23, verse 39 to 43. Ito po yung kasaysayan ng dalawang magnanakaw. Napakaraming beses na ako nakapangusap dito. Na yung isa'y sumampalataya sa Diyos kay Jesus. At yung isa, hindi. Inalipusta pa ang Panginoon. Asinin natin. Lucas sa chapter 23, verse 39 to 43. Una nagsalita yung, hindi ko alam kung ito si Estas o si Dimas. Kasi wala naman nakalagay dito. Ewan ko kung bakit nabigyan ng Katoliko ng pangalan niya. Wala naman sa Bible yun. Ang sabi rito, at siya inalipusta ng isa sa mga tampalasan na bibitin. Yun ang pangalan niya. Tampalasan o magnanakaw. At siya inalipusta ng isa sa mga tampalasan na bibitin na sinasabi, hindi mo na ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami. Yung salita lang niya yun, nakita na kagad na hindi niya kilala si Jesus. Sabi na kung ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili, pati na rin kami. Pero pansinin niyo, hindi nagsalita si Jesus. Bakit? Mahalaga kay Jesus. Kung maasa ka ng biyaya na galing sa Kanya, mahalaga sa Kanya, kilalanin mo muna siya. Yun ang makikita natin dito. Verse 40, datapwat sumagot. Ito yung pagkakaiba ng sumampalataya. Datapwat sumagot ang isa at pagsaway sa kanya sinabi, hindi ka ba natatakot sa Diyos, yamang ikaw ay nasa gayon din kapalusaran. At tayo sa katotohanan ay ayon sa katuwiran sapagkat tinanggap natin na nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapwat, ang sinabi niya, datapwat ang taong ito'y hindi gumawa ng anumang masama. Kilala niya si Jesus. Napakahalaga yun. Doon natin makikita yung benepisyo ng isang tao na kilala niya ang Panginoon. Bago man lang siya umasa at humingi ng blessing na nagmumula sa Panginoon, dapat kilala mo ang Panginoong Jesus. Pansinin niyo pa yung pangalawang sinabi niya. Ano sabi niya? Ang taong ito hindi gumawa. Si Jesus ang tinutukoy niya doon, hindi gumawa ng anumang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyo, kaharian. At talagang kilala niya si Jesus. Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Yung salita niya, walang alatsamba. Talagang inilalarawan ng kanyang pangungusap kung sino si Jesus. Siya isang hari. Siya'y luluktok pagkatapos niyang muling mabuhay. Kaya alam ng ikalawang magnanakaw na si Jesus ay hindi mananatiling patay. Siya'y mabubuhay at siya'y maghahari. Kaya sinabi niya, alalahanin mo ako. Dahil kilala niya si Jesus ay sumagot. At sinabi niya sa kanya katotohanan, sinasabi ko sa iyo ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Kita niyo na agad yung blessing, yung benefits. Pero yung isa, hindi niya sinagot. Humihingi ng tulong na siya iligtas. Pero may halong sarcastic. Kung ikaw, ibig sabihin mong patunayan mo. Awaga, tungkol na buhay yung ating paksa. Benefits of knowing God.
Dakila at tapat na Diyos ang may likha ng langit at ng lupa, hinihingi mo pagpalain mo ang iyong salita sa oras na ito, God. Salamat po sa iyong kabutihan. Samahan mo ito ng iyong banal na Espiritu, God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Una, assurance. Ang benepisyo ng isang taong kilala niya si Jesus, meron siyang kasiguraduhan. Meron siyang katiyakan. Isang katiyakan na hindi kayang ibigay ng ayala. Insurance. Insurance ang ayala. Nalimutan ko lang ang pangalan ng insurance niya. Ayala, life plan siya ka. O ayala, educational plan. Hindi ko na maalala kung ano yung kanyang insurance. Katiyakan. Hanggat hindi mo nakikilala si Jesus, hindi ka pati mag-rely sa Kanya, hindi ka maglalagak ng tiwala sa Kanya kung hindi mo siya kilala. Kaya napakahalaga na makilala mo ang ating Panginoon. Kaya kung kilala mo ang ating Panginoon, hindi mo gagamitin ang loto para humingi ng pagpapala. Dahil alam mo, ang Diyos hindi sugaro. Hindi mo ipapanalangin yung manok mong inaalagaan mo. Ito na ng forma ito. Sa linggo, ilalaman kita. Panginoon, pagpalain mo ang manok na ito. Hindi ibig sabihin, hindi mo kilala si Jesus. Si Jesus ay hindi sugarol. At si Jesus ay hindi konsentidor. Yan ang dapat natin maunawa. Isang bagay pa, katiyakan sa pagpapatawad. Dahil unang punto na binibigyan natin ng pansin, katiyakan sa pagpapatawad. Anong sabi ng Panginoon ngayon? Din, kakasamahin kita sa ating paraiso. Kaya napakahalaga na kilala mo ang Panginoon, dahil kung hindi mo kilala ang Panginoon, anong katiyakan na ikaw ay may kapatawaran? Alam niyo ba kung bakit ginagawa nung nakaraan lang ay ginawa nila na sila naghahampas sa kanilang sarili? Alam niyo ba ninyo kung bakit nila ginagawa yun? Dahil hindi nila kilala si Jesus. At dahil sa hindi nila kilala si Jesus, wala silang katiyakan kung sila yung pinatawad. Kaya dahil sa wala silang katiyakan, sila mismo ang gumagawa para masabi nilang patawarin mo na kami. Hindi nila naunawaan, sinabi na nga ni Jesus, naganap na. Hindi sinabi ni Jesus, o ganito ha, gayahin niyo ako. O, papako kayo ng ganito. Nagawa niyo? Kaya ginagawa nila yan dahil hindi nila kilala si Jesus. Hindi nila alam na si Jesus minsan lang isilang. At minsan lang ipako. At hindi na yung mauulit. Sinabi na aklat ng Hebreo, wala nang haing nalalabi pa sa inyo. Yung sa mga tumalikod yun. Yun yung nasabi ng Panginoon sa aklat ng Hebreo. Kaya ginagawa nila sila. Hindi nga nila alam kung sila ba'y pinatawad na. Hindi sumasang-ayon ang kanilang buti dahil nga hindi nila kilala si Jesus. Isa pang bagay na dapat natin maunawaan, praise God. Katiyakan ng kaligtasan. Ang dami ko na nakakausap. Nakakausap ko sila. Dahil natitiyak mo kung hindi ikaw ay ligtas. Ano ang sabi nila sa akin lagi? Walang nakatitiyak ang kaligtasan ng tao. Ang masaklap nun, pati baptist. May baptist pa rito. Patawan nyo na totoo lang yung sinasabi ko. Kasi si Jeff Gazel, tanda ko nung nagtuturo sila doon sa school. Sa Lukban sa amin, sa probinsya. Nagtuturo sila doon. Sa mga bata. Dahil yung building ngayon, na pinagtuturuan nga, yun yung aming church. At yung may-ari na yun, yung building na yun, i-attender natin, member natin doon sa church. Ay may bisita yun, nakapala kaibigan yun eh, Brother Steve. May pinatuloy siya mga pastor sa Bible School. Kung tinanong ni Gazel. Oo, kung sino nagtanong ko, sino nauna. Ang sagot kay Gazel, ay hindi walang nakakatiyak ng kaligtasan.
Sinagot yata ng diesel, bakit po kayo nag-aaral pa ng Bible school? Hindi mo pala nila natitiyak ang kaligtasan niyo. Hindi nakinig. Hindi mo kilala si Jesus. Sasakay ka ba ng isang bus na hindi mo alam papunta? Ba't ka pa nag-reliyon? Ang reliyon ay mistulang bus na iyong sinasakyan, tapos yung bus na sinasakyan mo, hindi mo alam kung papuntang Bicol o papuntang Baguio. Kapag bumaba ka dyan, paglapit pa lang sa inong konduktor, tatanungin ka na, saan ka, kuya? Bahaga ka na, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kuya, ito'y papuntang Baguio. Saan ka ba? Sa Urdaneta? Saan ka? Dadaan kami ng Tarlac, Pangasinan, sa yung bukana ng Pangasinan. Saan ka? Kailangan sabihin mo, hindi mo pinibala ka na. Kaya pag sinabi ng isang tao, hindi niya nasisigurado ang kaligtasan niya, ibig sabihin, hindi niya kilala si Jesus. Sa pambagay, katiyakan sa muling pagkabuhay. Yun yung sinabi ng lalaki na kapako. Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Alam niya sila, pareha silang mamamatay. Pero si Jesus, muli siyang mabubuhay. Kaya sinabi niya, alalahanin mo ako. Ibig sabihin mong buhayin mo rin ako. At isama mo ako sa iyong lugar. Kaya ang taong sumasampalataya sa Diyos, kailangan kilala niya ang Diyos. Aminin natin sa hindi, magkakasama tayo dati sa isang religion. Pero hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Salamat sa Panginoon, ako po ang magbasa. At nakilala ko ang Panginoon, tinago niya ang aking buhay. Sabi ng aklat ng John chapter 11 verse 25, sinasabi ko sa kanya ni Jesus, o sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na muli at ang katuhayan, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, kayo may mabubuhay siya. Kaya ako sa totoo lang, hindi ako natatakot mamatay. Hindi po ako natatakot mamatay kasi minsan pag ako'y hindi pa nakakakita kung paano po akong mangaral sa labas sa lansangan, diretsahan po akong mangusap lalo na itong nagdaan. Sinabi ko talaga sa kanila, tinanggit ko yung mga aray lakad na yapa. Tulad nga ng kalimutan na natin yun. Talagang pinagsikawan ko. Basura ang iniiwan ninyo. Laksa-laksang basura. Si Mama ang ininervous. Iniisip niya, baka bigla na akong balik. Sa kama, kapiling ko na ang Panginoon. Sabi naman niya, hindi pinabayaan mo naman kami. Yun lang talaga ang kinatatakot ko, yung may iwan ko yung pamilya ko. Pero ako'y naniniwala pa rin. Hindi sila pababayaan ng Diyos. Meron po nangyari sa atin. Meron tayong evangelist. Under ni Pastor Joe Campbell. Habang siya nangangaral, siya ex-military, habang siya nangangaral, binaril siya dito sa likod. Sa likod lumaan, binaril siya dito, tumagos dito. Pumatos. Ilang buwan sa hospital. Pero pagkarami ata ng 2 buwan na hariho, ngayon nangangaral na ulit. Yun ay ibig ko sabihin. Sa mga bagay, katiyakan na sasamahan ka ng ating Panginoon. Ano sabi ng John chapter 15 verse 4, kayo man matatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi makapagbubunga sa kanyang sarili, maliban nakakabit sa puno, gayon din naman kayo. Maliban na kayo manatili sa akin. Sa pambagay katiyakan na hindi kayo tataboy ng Panginoon. Matthew chapter 11 verse 28, magsipalito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatan lupa at kayo aking pagpapahinahin. Ito yung pangako ng Panginoon. Hindi itataboy ng Panginoon. Binanggit pa niya sa John chapter 10 verse 14, ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin. Kung kilala mo si Jesus, kilala ka ni Jesus. At ang sabi niya dito, ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Napakalinaw na sinabi ng Panginoon. Amen?
Hindi ka magkakaroon ng kaligtasan kung hindi mo kilala ang Panginoon. At sinabi pa nga niya, ang aking tupa ay nakikilala ang aking tinig. Kilala mo ang tinig ng Panginoon. Ang tinig ng Panginoon marinig mo tuwing umaga ng linggo. Sister, brother, magtitipon tayo ngayon. Pangalawa, knowing God is essential before you serve. Hindi ka pwedeng maglingkod sa Panginoon na hindi mo siya kilala. Napaka-imposible. Bago ka maglingkod sa Panginoon, kailangan kilala mo muna siya. Imposible na isang tao'y maglingkod sa Panginoon na hindi na nakikilala yung pinaglilingkuran niya. Imposible na ang isang tao'y maglingkod na hindi pa naman niya nakikilala kung sino ang kanyang paglilingkuran. Pwede kang gumawa. Dahil sa pera, kahit hindi mo kilala, tulad ng introduction ko, kung ano ang company at ang nagpapasahod sa iyo, pero iyong maglilingkod ka ng buong puso, ibibigay mo ang iyong buong buhay, tapos hindi mo kilala kung sino ang pinaglilingkuran mo. Mahirap yan. Napaka-imposible niyan. Kaya ka naglilingkod sa isang company, kilala mo yung background ng company mo. Imposible maglingkod ka na hindi mo kilala, wala kang alam. Kaya ang ginagawa ng karamihang mga tao, gumigising sila ng maaga, maglalakad ng paluhod mula sa labas ng simbahan hanggang sa pagpasok, hindi iyong paglilingkod sa Diyos dahil hindi nila kilala ang Diyos. Tulad ng ginawa nila sa Quiapo Church, ilalabas nila iyong mga imaheng itim na ang tawag ay Black Nazarene, hindi sa Diyos iyon. Ang tawag nila doon sa Diyos yun, pero hindi yung sa Diyos. Paglilingkod, sakripisyo ang tawag nila, pero hindi sa Diyos iyon. Meron bang sa Diyos yung sa kalagitnaan ng prosesyon ay naghampasan, nagpukpukan, napakadami na sugatan? Buti kung ang kapukpukan ng Iglesia ni Cristo, dapat kang pukpukin dahil magkaiba sila ng reliyon. Pero ako'y naniniwala, hindi yung Iglesia ni Cristo dahil hindi makikihalubilo ang Iglesia doon. Sigurado ako, hindi rin sasama doon upang makigulo ang mga saksi ni Jehovah na tinatawag. Ang kapukpukan nila doon, kapwa nila Katoliko, dahil yon lang ang makikihalubilo doon. Amen po ba? Pero kung sa Diyos yun, bakit nagkagulo at bakit nagpukpukan? Ginawa yon tanda na ang ginagawa nila at ang kanilang pinaglilingkuran ay hindi nila nakikilala. Kaya nga sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Bakit nangyayari yun? Dahil hindi nila kilala si Jesus. Dahil kung kilala nila si Jesus, hindi mauuwi sa kabuluhan yun. Dahil ang Diyos ay Diyos ng kaayusan at hindi Diyos ng kabuluhan. Amen po ba? Bakit nagkagulo? Ibig sabihin, hindi nila alam maging ang ginagawa nila at sinasamba nila Diyos-Diyosan na bato, na kulay itim. Kaya nangyayari yun, ulitin ko, dahil hindi nila kilala ang pinaglilingkuran nila, dahil kung kilala nila, hindi sila magkakaganon, dahil alam nila ang Diyos ay banal at Diyos ng kaayusan. At sa atin naman, kaya ang ilan sa atin ay ayaw lumago, ayaw ayusin ang pagdalo at pakikinig, ayaw nating makilala si Jesus o ang Diyos ng lubusan. Sana mali ako. Uulitin ko, sa atin naman kaya ang ilan sa atin ay ayaw lumago, ayaw ayusin ang pagdalo at pakikinig, ayaw nating makilala si Jesus o ang Diyos ng lubusan. Ang malalim na dahilan, ayaw natin siyang paglingkuran, kaya ayaw natin kilalanin ang gusto ang Panginoon. Makikilala mo ba yun ang Panginoon? Sa isang buwan, 2 beses ka lang dumalo. Makikilala mo ba ang Panginoon ng gano'n? At ang dahilan kung bakit nga ayaw mong makilala si Jesus, dahil pagkatapos mong makilala si Jesus,
maglilingkod ka sa Kanya. Yun ang totoo nun. Dahil ang tao, pag nakilala niya ang Diyos, ay siguradong paglilingkuran mo siya sapagkat ang Diyos ay karapat-dapat paglingkuran. Alam kong mayroon kayong discerning spirit at nadidiscern nyo iyan. Una, pag nakilala mo ang Diyos, ibibigay mo ang nararapat sa Kanya bilang isang Diyos. Una, magbibigay ka ng ikapo. Dahil ang Diyos ay pag-aari niya ang ikapo. Kaya hindi nagbibigay, hindi niya kilala si Jesus. Ang kilala niya yung kanyang mga bayarin. Kawas at pinadami ang bayarin sa buhay. Lucas at chapter 20 to 25, at sinabi niya sa kanya, Lucas, dapat na ilalagay dito ito eh. Lucas at chapter 20 verse 25, at sinabi niya sa kanila, kung gayoy ibigay ninyo ang kay Cesar, at ang sa Diyos ay sa Diyos. Ang ikapo ay para sa Diyos yan at kanyang pag-aari. Kaya ayaw natin minsan paglingkuran ng kilalanin ang Diyos, dahil pag nakilala mo ng lubusan ng Diyos, makikilala mo siya ay dapat mong handugan ng ikasampung bahagi sa iyong kinikita. Yun ang totoo niya. Kung kinikilala mo si Cesar sa ating panahon ay presidente. Kung kinikilala mo si Cesar at dapat mong kilalanin yan, yan ang sabi ni Jesus, ibigay mo ang para sa Kanya at ang sa Diyos ay sa Diyos. Kung ang mga presidente may karapatan para sa ating pananalapi na tinatawag natin na buwis, sinabi ni Jesus, ang Diyos ay lalo na mas may karapatan. Ito ang sabi ng salita ng Panginoon at iyon ang isang dahilan kung bakit ayaw ng tao na kilalanin ang Diyos. Dahil mababawasan ang kanilang pamimira. Kaya naman ang malakit na katotohanan doon eh. Mababawasan. Ang dami kong bayarin eh. Mas mabawasan mo ka. Hindi mo kilala si Jesus. Yan ay kawalan ng pagrespeto sa Diyos. Pangalawa, ayaw nating talikuran ng sanlibutan dahil sinasabi sa Roma 12 verse 1 to 2. Romans chapter 12 verse 1 to 2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa kahabatan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haring buhay, banal, na kaya-kaya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Kaya pag nakilala mo si Jesus, tatalikuran mo ang sanlibutan at sasambahin mo siya at paglilingkuran mo siya. Yun ang ayaw mong mangyari. Ayaw mong lumago ka sa pagkakilala sa Panginoon. Verse 2, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Pangatlong dahilan, ang pagkilala sa Diyos ay pagtanggi sa kanilang sarili. Yan ang ayaw na ayaw natin. Tatanggihan mo yung lahat ng happy mo. Yung tunay na ikaw, tatanggihan mo yun. Kaya nga sinabi ng Panginoon, you must be born again. Ang ibig sabihin nun, yung tunay na ikaw, kailangan mamatay yan. Ibigay mo. At muli kang isilang bilang panibagong eldan. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya ang born again ay hindi religion. Yan ay karanasan. Lucas sa chapter 9 verse 23, at sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ibig sumunod sa akin, ibig sabihin nun, ibig maglingkod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Kaya nga ayaw natin makilala ng lubusan ang Panginoon. Pero hindi mababago ang salita ng Diyos. Bago ka maglingkod sa Diyos, kailangan makilala mo muna ang Diyos. Ang mga alagad, bago sila na i-appoint bilang apostol, si Simon Pedro, itinanong muna sila ni Jesus. Ito yung teksto ni J.R. Tinanong muna nila si Jesus, sino at ano ang pagkakilala ninyo sa akin? Sumagot si Simon Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sinabi rito ni Pedro, sinabi rito ng Panginoon, Matthew 16, 15 to 17,
Kaya sinabi sa kanila, datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, mapalad ka, Simon Barjona, sapagkat hindi pinayag sa iyo ito ng lamang at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Pagkatapos niya ipahayag yun, inapoint siya bilang leader ng apostol. Kaya bago ka ma-appoint sa paglilingkod, kailangan kilala mo si Jesus. Yan ang dapat natin maunawaan. At yun naman ang dahilan kung bakit ayaw na ayaw natin makilala ang Panginoon. Ang dahilan ng maraming tao sa labas. Pangalawa, hindi natin makikita sa tekstong ito kasi ang lalaki, dito sa yung lalaki, kasi yung lalaki hindi na pwedeng maglingkod eh. Nakapako eh, hindi na siya pwedeng bumaba. Kaya sa ibang aklat natin kinukuha, hindi natin makikita sa tekstong ito. Kasi nga lalaki nakapako, hindi na siya pwedeng bumaba doon. Ibababa lang siya doon pag siya patay na. Ang pangalawa ay makikita natin ni si Pablo. Sa Acts chapter 22, alam natin si Pablo, bago siya makakilala sa Panginoon, bago niya makilala si Panginoon, siya berdugo ng mga Kristiyano. Pinapatay niya lahat ng mga Kristiyano na tumatawag sa pangalan ng Panginoon. At isang araw habang siya naglalakad, nakasakay siya sa kabayo, dala niya ang isang authority na permado ng unang papa sa Roma. Unang papa, yung sabi doon permado ng high priest. Basahin nyo na lang sa personal na pagbabasa ninyo. Biglang nagpakita sa kanya ang Panginoon sa daan. Nagliwanag ang kanyang paligid, siya'y nasubsob sa daan. At ito ang naging tagpo ng usapan nila. Acts chapter 22 verse 8 to 10. At ako'y sumagot, sino ka baga Panginoon? At sinabi niya sa akin, ako'y si Jesus na taga Nazareth na iyong pinag-uusig sa verse 9. At sa katotohanan nakikita ng kasamaan ko ang ilaw na dapat hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. Pagkatapos ni Jesus magpakilala kay Pablo, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Ito ang sinabi ni Pablo. Verse 10, at sinabi ko, ano ang gagawin ko, Panginoon? Kaya pagkatapos mo na makilala ang Panginoon, maglilingkod ka sa Kanya. At ang sagot ng ating Panginoon, at sinabi sa akin ng Panginoon, magtindig ka, pumarong ka sa Damasco at doon sasabihin sa iyo ang lahat ng mga bagay na tinalagang gawin mo. Unang tanong ni Pablo, sino ka baga Panginoon? At ang Panginoon at pakilala kay Pablo pagkatapos ni Jesus na magpakilala. Ang pangalawang tanong ni Pablo, ano ang gagawin ko? Ito'y patunay na dapat mo munang makilala ang Panginoon at pagkatapos ay iyong paglilingkuran. Ano ang dapat kong gawin? Yan ang sinabi niya. Kaya ang tunay na nakakakilala sa Diyos ay naglilingkod sa Diyos. At ang hindi paglilingkod ng isang tao sa Diyos ay tanda na hindi niya nakikilala ang Diyos. Yun ang totoo nun. Kaya hindi naglilingkod ang tao. Ang tao ay alipin ng trabaho, alipin ng bisyo. Pero sasabihin mo, kilala mo si Jesus. Oh, kilala mo si Jesus. Sino ba naman hindi nakakakilala kay Jesus? Ano yung mga tao? Yung lagi ang sagot ng tao. Sino man hindi nakakakilala kay Jesus? Kung kilala mo si Jesus, dapat naglilingkod ka sa Kanya. Dahil lahat ng naglilingkod, lahat ng nakakakilala sa Panginoon, ay naglilingkod sa Kanya. Kaya ang pagkakilala sa Diyos ay napakahalaga dahil sa pamamagitan nito nagkakaroon tayo ng karapatan paglingkuran ang Diyos. Ang taong naglilingkod sa Diyos hindi mawawalan ng ganti. Kung encourage kayo, huwag kayong panghinaan. Huwag niyong sabihin, magpapastor ako. O, kasama mo ang Diyos. Isaiah chapter 54 verse 17. Isaiah chapter 54 verse 17. Walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan at bawat dila na gagalaw laban sa iyo sa kahatulan ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang katwiran nila ay akin, sabi ng Panginoon. Ang
ang Diyos ang gantimpala ng mga lingkod ng Diyos. Ang katarungan namin ay Diyos ang humahawa. Alala ko noon, parte ng Davao, under the Pastor Frank Buenaventura. Pero doon nating pastor, no read, no write. Pero ang miyembro, grabe. Ang miyembro, chief of police ng lugar nila. Doktor, pero no read, no write yun. Minsan meron daw doon chismosa. Ang daming natitiso. Tinawag mo, pastor, pero yun nagkwento, tinawag mo, sister. Pag hindi ka tumigil ng kachismosa, pagiging chismosa mo, mamamaga ang bunganga mo. Pagkaraan ng 2 linggo, pumunta doon bumalik, pagangaan mo. Totoo yun. Kaya kahit sa ngulit-nguray, grabe mo pag sinamahan ng Diyos yun. Ako ano ibig ko sabihin? Yan po ang mana. Pangatlo, ay makikita natin kay Isaiah. Isaiah chapter 6 verse 1 to 3, 5 and 8. Noong taong mamatay ang Haring Oseas, nakita ko ang Panginoon, sabi ni Oseas, o ni Isaiah, na nakaupo sa isang luklukan, matayog at mataas at pinuno ang templo ng kanyang kaluwalhatian. Verse 3, at nagsisigaw ang isa't isa na nagsasabi, banal-banal ang Panginoon ng mga hukbo, ang buong lupa ay napuno ng kanyang kaluwalhatian. Verse 5, na magkabing sinabi ko, sama ko, sapagkat kami napahamak, sapagkat ako'y lalaking may maruming mga labi at ako'y tumatahan sa gitna ng bayan na may maruming mga labi, sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari ng ang Panginoon ng mga hukbo, na magkagayon nilipad ako ng isa sa mga serapin na may baga sa kanyang kamay, na kanyang kinuha ng mga pang-ipit mula sa dambana, at hinipon niya yaon ng aking bibig at nagsabi, narito, hinipon nito ang iyong mga labi at ang iyong kasamaan na alis, at ang iyong kasalanan na alis. Verse 8, at narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susubuin ko? Sumagot si Isaiah. Sinong yayaw sa ganang amin nang magkagayo sinabi ko, narito ako, subuhin mo ako. Pagkatapos niyang makita ng Diyos ay nakalukot sa trono at pagkatapos nalinisin yung marumi niyang labi, ano sabi ko, narito ako, subuhin mo ako. Knowing God first and then you serve. Pagkatapos makilala ni Isaias ang Diyos, pagkatapos na makilala niya ang Diyos ay naglilinis ng maruming labi, pagkatapos nito sinabi niya, narito ako, subuhin mo ako. Ano pa nga ba ang sasabihin ng isang tao na nakakakilala sa Panginoon? Kundi ang salitang, hindi kong paglingkuran ka. Kung tunay na nakikilala mo ang Panginoon, mamumutawi yan sa iyong labi. Pang-apat, ay ang lalaking inalipin ng demonyo na tumira nga sa simenteryo dahil sa demonyo umalipin sa kanya. Anong minika niya pagkatapos niya makilala kung sino ang nagpalaya sa kanya? Marcos chapter 5 verse 18 to 20. At habang lumululan siya sa daong ay pinamanig sa kanya ng inalikan ng mga demonyo na siya ipagsama para maglingkod. At hindi niya itinulot sa kanya kundi sa kanya isinabi, umuwi ka sa iyong bahay, sa iyong mga kaibigan at sabihin mo sa kanila kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa sa inyong Panginoon at kung paano kinaawa ang kanya. At sa iyo maon ang kanyang lakad at nagpasimulang ihayag sa Decapolis kung gaano kadakilang mga bagay at sa kanya ginawa ni Jesus at nagtaka ang lahat ng mga tao. Kaya ang taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon ay hindi talaga pwedeng maglingkod sa Diyos sapagkat hindi pa siya napapalaya. Kaya kung bakit hindi mo mapaglingkod-lingkodan ng Panginoon, ibig sabihin niya, hindi mo pa siya nakikilala. At ang dahilan, hindi ka pa napapalaya. Dahil ang paglilingkod sa Diyos, tanda na ikaw ay pinalaya ng Panginoon at ang pagkakilala mo sa ating Panginoon. Alam niyo ba ang kayamanan nating mga tao na wala sa mga demonyo? Kaya ang mga demonyo ay galit na galit sa atin. Kilala din nila ang Diyos. At higit pa sa atin, hindi lang nila kilala. Nakikita pa nila dahil parehas sila ng Espiritu.
Ulitin ko, alam nyo ba ang kayamanan ng nating mga tao na wala sa mga demonyo? Kaya sila ay inggit na inggit. Ang impyerno ay hindi para sa atin, para yan sa diablo at sa nagpapakadiablo. Hindi sila pwedeng maglingkod sa Diyos pagkatapos na sila magkasala o magrebelde sa Diyos. Yun ang dahilan. Hindi nila pwedeng paglingkuran ng Diyos. Kahit kilala nila ang Diyos, talo ka pa ng demonyo. Demonyo, active sa pagdalo. Iniwala ka, no? Hindi mo napapansin, minsan, naanto ka, katabi mo kasi yung diablo, pinapay-pay ka. Kaya, active ang diablo. Wala, hindi ka dumalo dito eh, pero yung diablo na puminog, nangingiliti sa iyo, andyan, kanina. Yung naka-appoint sana sa iyo na ikaw, kuhi-kuhiti. Andyan. James chapter 2 verse 19, ikaw ay sumasampalataya ng Diyos ay iisa, mabuti ang iyong ginagawa, ang demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig pa. Ano? Hindi mo kayang talubin ng demonyo sa pananampalataya. Sa Marcos chapter 5, yun yung bago palayain yung lalaki na tinalihan doon sa simenteryo. Marcos chapter 5, at ang sabi, ang demonyo ay sumasamba ka sa Panginoon para samba ang mga demonyo. Marcos chapter 5 verse 6. Pagkatanaw niya sa malayo kay Jesus ay tumakbo siya at siya kanyang sinamba. Bago mapalaya yung lalaking alipin ng demonyo, nakita niya si Jesus, tumakbo siya. Ang tumakbo sa kanya, hindi siya dahil posesya ng mga demonyo, isang pulutong sumamba. Ito mo makikita ng demonyo para samba. Mas piniliuso pa sa atin ng demonyo. Pero kung ano na patulad din sinabi ko, hindi na inggit sila sa atin kapag hindi nila magawang maglingkod sa Diyos. Kahit kilala nila ang Panginoon. Hindi nila kayang gawin ang paglingkuran ng Diyos dahil hindi pwede. Pero pwede mong gawin kung kikilalanin mo siya. Sa aking pagkatapos, kailangan mo siyang makilala bago ka magkaroon ng lugar sa kinalalagyan ng Diyos. Yun ang sinabi ng Panginoon sa lahat. Today, yung sabi niya, today shalt thou be with me in paradise. And, bakit sinabi ni Jesus yun? Dahil na kilala siya ng lalaki na siya may paraiso, na siya nakaluglo sa trono. Kaya sinabi na alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kahanan. Kaya sinabi ng Panginoon, today shall thou be with me in paradise. Kung hindi mo may papahayag ang pinahayag na lalaking magnanakaw, wala kang lugar doon sa paraiso. Sa piling ng Panginoon. At sinabi sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Kung ayaw mo siyang kilalanin, saan ka lulukan? Saan ka pupunta? Wala kang future. Wala kang pupunta. Pero ang tao, ano sabi ng Panginoon, saliksikin mo ako na parang kayamanang natatago. Pero sabi ni Haring David, kung sasaliksikin natin ang Diyos na parang kayamanang natatago, sila'y mahahayag sa atin. At ang kasunod nun, pag-ibig ko siya. Hindi maaari. Dahil ang Diyos ay kalingkod-lingkod. Dapat talaga lang paglingkuran. Iyoko natin ang ating mga ulo. Nag-usap ako sa isang simple at payak na pangungusap. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong lumago. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong makilala ang ating Panginoon. Dahil natin tumayo, nawitan natin ang ating Panginoon ng isang awitin. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Natin ang ating Panginoon na isang awitin.
lalaki ang ating Panginoon, pinatawad siya sa kanyang kasalanan. Last 2 minutes, mababawian na siya ng hininga, pero nakilala niya ang Panginoon. Yan, napakahalaga na makilala mo ang Panginoon. Ang dahil nga lamang hindi na niya magawang maglingkod dahil nakapako siya. Pero tayo, saan tayo nakapako? Nakapako tayo sa trabaho, nakapako tayo sa ating mga pangarap sa buhay, nakapako tayo sa tao, na baka tayo magutom, baka tayo pabayaan ng Diyos, nakapako ang kamay natin saan, ang mga paa natin saan, nakapako sa mga barkada, sa mga hati natin, at yun ang dahilan kung bakit ayaw natin ang kilalanin ng gusto ang ating Panginoon. Dahil alam natin, pag nakilala natin ang Panginoon, ang dati mo mismo yung automatically na magsasalita ano ang dapat mong gawin sa iyo. Kaya mga taong purong sulong sa paglilingkod sa Panginoon, ibig sabihin hindi mo makilala na lubusan ang ating Panginoon Jesus. Praise God, hallelujah. Habang inihimig ang aming Panginoon, may mga bisita kami, hindi ba kayo maimbitahan dito sa unahan? Mananalangin tayo ng pagtanggap, ang tatanggapin nyo yung ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Okay, wala masama. Pero ito kilala ko ito, kapatid ko ito eh. Pero tatanggap tayo, wala na uuoverno sa pagtanggap sa Panginoon. Nasa oras na ito, sa nasa online, nais kong hindi mo pa natatanggap ang Panginoon sa nasa online. Ito yung tamang pagkakataon na tanggapin mo. Bago mo makilala si Jesus, kailangan tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Sumabay ka sa panalangin ito, sumabay kayo sa panalangin ang isasabihin. Ituloy niya yung sariling panalangin na kakaintindihan tayo. Okay. Sa nasa online, sumabay ka sa panalangin ito, Panginoon, sa oras na ito. Inaamin ko po na ako'y namuhay sa kasalanan. Bunga ng hindi kita lubusang nakikilala. Pero sa oras na ito, Panginoon, nabubuksan ang puso ko't isipan sa pagkakilala sa iyo. Kaya sa oras na ito, nagpasya ako, natanggapin ka bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Binubuksan ko ang aking puso, inaanyayahan kitang pumasok, maghari sa pinakasentro ng aking buhay. Isulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik ay makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan o sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. God bless you. At sa oras na ito, bubuksan mo ang mata. Ikaw ang higit na nakakakilala sa iyong sarili ng Panginoon. Magpasya ka sa iyong sarili na kilalanin mo ang ating Panginoon ng lubusan. Mahahalin mo na ang buong personalidad, katagilan ng Panginoon ay mahayag sa iyong buhay. Praise the name of Jesus. Makilala mo siya kung gaano siya kadakilan, kung paano siya magmahal, kung paano siya magpala sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Praise the name of Jesus. Lord of God, patuloy ka mausap tayo. God, ang mga bagay na hindi mo kaya gawin na ikaw ang gumawa. Lord of God, in the name of Jesus. Lord of God, pagpalain mo ang ating mga tulungan mo sila makilala ito. God, mag-usap ka sa kanila. Lord, pagpalain mo mga bata ito. Mag-usap ka sa kanila. Pagpalain mo ang gano'ng iyong mga anak ito, ang mga bata ito. Buksan mo kanilang puso mo. God, ang mag-asawa'y nilalapit mo sa iyo. God, pagpalain mo po sila. God, bigyan mo sila ng maraming pagkakataon na ikaw ay mapaglingkuran. Oh God, maraming pong salamat. Ikaw ang tumatakbo ng pangangailangan nila. God, i-bless mo ang iyong mga anak. Lord, pagpalain mo ang asawa nito na
sa iyo. Maraming bless mo ngayon. Maraming sa klasa mo right now. Lord, maraming bless mo ngayon. Lord, pagpalain mo ang iyong anak. Praise the name of Jesus. Dahil natin tumayo, pamilya natin ang sa iyong kabutihan, sa lahat ng bagay na ginagawa mo at pagpalain mo ang iyong anak. Praise God. Nais kong ulitin, mayroon tayong opportunity na hindi kayang gawin ng mga falling angel. Tayo lang ang bukod daming pwedeng maglingkod sa ating Panginoon. God bless you sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos na mga kapamilya. Dismiss na po tayo. Magandang gabi sa lahat. Pagpalain.